Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Kalingban banal na Santa Maria ay ating po ipinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God and Jesus Christ and Holy Spirit Guide for the New Pope. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po dito sa mga taga-Hebreo Kabanata 4, talatang 14, talatang 5, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Magpakatatag kayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong napakadakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang karangalan na pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring pagtan ni inuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang umirang sa kanya tulad ng pagkahirang ay Aaron. Kaya hindi naman si Kristo ang nataas ng kanyang sarili sa magiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binusan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa bulag na sila'y makakikita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto Kabanata 12, talatang 1 hanggang 3 at 6. Ito po ang mensahe. Tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo ang ipiniliwanag ko ngayon. Kaya't ibig ko malaman ninyo na kailanmay hindi masasabi ng sino mang pinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni inuman, Panginoon si Jesus. Kundi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 12, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Kayo mang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 13, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod din yung sina Bernabe at Saulo. Sila hindi lang po, hinirang ko para sa tanging gawain nila ng Diyos. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila ay pinayaon. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelism. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at ayan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo, at din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, mahal na ngayon naman po sa kanyang paggabay sa atin, ngayon naman po ay paliliwanag po sa inyo ang mga mensahe po mula po sa tema na God and Jesus Christ and Holy Spirit Guide for the New Pope. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos
na ang kanyang pagtatalaga, ang kanyang paggabay at pagpapala sa atin na partikular sa simbahan na magiging lingkod nito o magiging tagapamahala nito. Kagaya ng pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ito ay kinasiyahan din ng Espiritu Santo para ihayag ang mabuting balita. At isagawa niya ito sa paggabay at pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Kaya kanyang itinalaga ang banal na Panginoon Kristo at kinasiyahan siya ng banal na Espiritu Santo. Ganyan din ang ginagawa ng Panginoon. Ganun ang ginawa ng Panginoon Diyos sa simbahan mula sa kanya. May propeta, may guro, ang anak ng Panginoon Diyos at may tagapagpagaling, etc. etc. At bawat isa tao ay pinagkakalooban niya ng pagpapala ng banal na Panginoon Diyos sa pagsusugo sa atin ng banal na Espiritu Santo na siyang gumagawa upang bigyan ka ng kakayanan at pagpapala na ganyan, kagaya ng pagiging apostol, pagiging propeta, tagapagpagaling na may karamdaman, etc. etc. So yan ay ginagawa ng Espiritu Santo bilang pagpapala sa atin. So siya ang iisang Espiritu Santo ang gumagawa niyan ng iba't ibang kaloob mula sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos para sa ating lahat. Yan. So ganyan tayo ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Kagaya ng banal na Panginoon Kristo, itinalaga niyang apostol ay suwa sa kanya ang Espiritu Santo. At pinagpala ang mga apostol para sa kanilang gawain na yan. At pagpapatuloy nilang ginawa hanggang sa pagtatag ng simbahan at hanggang sa ngayon. Tayo ay nagpapatuloy. At tayo ay nagtatalaga, ang Panginoon Diyos ay nagtatalaga sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng punong saserdote o pari o bawat naglalagay siya ng mga pari at punong kaparian para mamahala para sa lahat. So yun yung parang ang Panginoon Kristo, mga successor ika nga. O parang nung panahon noon na Aaron, na Moises, na Aaron yan, sila yung mga unang mga sina Aaron na ginawang sacerdote, yan, sila Melchizedek, mga ganon. So ngayon ay ang Panginoon Kristo na italaga niya at yung mga apostol. Sila yung naging successor ng Panginoon Kristo at naging successor ng mga apostol hanggang sa magiging punong pari natin. Hanggang sa naging punong pari natin o tinatawag natin yung Santo Papa. At ngayon ay itatalaga ngayon na Santo Papa. So yan ay pagpapala ng Panginoon Diyos at gagawin ng Espiritu Santo kung sino ang pagpapalain niya na maging Santo Papa. At sa pamamagitan din ng ating mga dalangin, ito ay malaking bagay para din ito ng banal na Panginoon Diyos na ipagpapala ng banal na Espiritu Santo. Yan. Alam naman ng Diyos na tayo ay siyempre idalangin natin na kung sino ang pinaka dapat ipagkaloob ng Panginoon Diyos. At hindi ba sa tayo namimili lamang nung gusto nating choice na parang eleksyon na pangkaraniwan, kundi tayo ay panumpalataya na pumili sa bawat mga kardinal sa sila naman lahat ay itinalaga niyo para maging tagapamagitan natin. So isa dyan ay pipiliin para mabuto. Lahat naman sila yung mabubuti, magagaling. Pipili ng isa dyan na bibigyan ng iba yung kayo ng Espiritu Santo para makapagpapala sila. So tayo ay dumalangin na pagpapala na lubos ang ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, upang sa gayon ay hindi ito makurap ang kongregasyon ng makalaman o mga pita ng laman na mga pagpili at hindi ang mamayani ay ang Espiritu Santo at ang pagpapala ng Panginoon. Kaya tayo mananampalataya ng lubos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay hindi tayo nagkakaroon ng bias at hindi tayo nagkakaroon ng maling influensya for who is what we want. But for the para sa pinagpapasa Panginoon Diyos natin at Espiritu Santo ang pagpapala na yan na mamunod sa atin. At hindi magkakaroon ng mga influences for the faithful, yeah, for the congregation. So, kaya nga yun ay sila ay nakasarado sila dun sa Sistine Chapel kasi para walang mag-uudyok sa kanila. Siyempre, bago pumasok sila, meron ng dala-dala yan. Kaya kinakailangan ay manalangin tayo na yung
kanilang makaisipan ay mas lalo patibayuhin ng Espiritu Santo para yung kanilang piliin ay yung hindi na dapat na ididikta ng ating banal na Espiritu Santo para makapamuno sa kanila, sapagkat sila naman dati pare-parehas na magagaling doon. So ngayon, ang pagpapala ng Espiritu Santo, ang Panginoon Diyos, na hindi na makapamumuno sa kanila at bibigyan niya ng iba yung kagalingan, yun ang mumumuno sa atin. Kasi gagabayan sila ng Espiritu Santo to be most of every one of them with the Holy Spirit para makagabay. So lahat naman sila pare-parehas na magagaling yan. Pare-parehas yung mga kardinal na yun. No? So, pipili ang Espiritu Santo na bibigyan niya ng iba yung kakayanan para maging Santo. So yun, nagapay ang ating pananalangin. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating mga Diyos. At ganyan ang gawain ng Espiritu Santo at pagpapala ng Panginoon Diyos para sa atin. Na tayo ay bilang isang katawan ng simbahan, so may iba't iba tayong kaloob. Tayo ay tagapakinig, tagapagkalahat, may iba't iba tayong kaloob mula sa simbahan at iba't iba natin kakayanan sa ating sa pamumuhay natin sa mundo nito. Tayo ay pinagkakalooban ng Espiritu Santo na iba't ibang mga kaloob mula doon sa simbahan. Pwede ka rin pagkalooban na ikaw ay tagapamuno ng ating pamahalaan. Pag maging presidente, vice-presidente, etc. Siyempre, yan ganyan ay naihalong. Kaya tayo dumadalangin sa ganyan din para gabayan tayo, para iluklukan tayo ng mahusay, magabayan yung mga tao kasi nga mayroong kahalong siyempre na mga focus at mga iba't ibang mga siyempre iba't ibang mga influences for so, at siyempre mga pananamatala ng iba para piliin yung ganon, diba? But the people should, yung mga tao dapat magabayan ng Espiritu Santo para mapili natin yung mga maging doon sa mga eleksyon ng pangkaraniwang halalan ng demokrasya, halimbawa sa bansa, ay makapili tayo ng magpiling na mga kandidato. Yan, at yan, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa ating babahagi ng mabuting balita at kayo ay naliwanagan ang inyong mga isip, ang inyong mga espiritu ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at isabuhay ninyo ang mabuting balita na makapagliligtas sa atin pagdating ng takdang panahon mula pang araw-araw na pamumuhay. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Sana gabayan tayo palagi ng kaliwanagan at pagpapala at pagmimilagro ng banal na Santa Maria sa ating pamabagi ng mabuting balita linggo-linggo. Hindi lang linggo-linggo kundi sa panahon ito na tayo ay gabayan at mga susunod pang panahon ng ating banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kaliwanagan at ng kanyang pagmimilagro at iba't ibang pagpapala para sa ating pamumuhay na ito at pagtupad ng mabuting balita na ito ay matupad natin lubos. Ngayon, at higit sa lahat, siyempre ang pakikinig at pagkasagawa nito na siyang gagabay sa atin sa kaligtasan. At ang Espiritu Santo ay gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang Panginoon Diyos ay gumagabay sa atin mula dito sa, at ang Espiritu Santo mula dito sa mabuting balita. So yung presensya ng Diyos ay nasa sa atin at ang Espiritu Santo mula dito sa mabuting balita na ating hinahayag sa inyo. At siyempre ay tayo ay dumadalangin din ng presensya ng banal niya sa iba't ibang milagro kagaya ng liwanag at iba't ibang milagro. Nagabay din sa atin pagpapala. At sana naliwanagan kayo at kayo ay mamulat at sa buhay mabuting balita. At kung kayo ay hindi na nampalataya ay kayo ay mahikayat ng mananampalataya. At kung sa ating mga nananampalataya na patuloy kayo mapagbabayo at mapanatili ang inyong mananampalataya sa ating magbabagong tulong. At patuloy natin masuportahan sa ating pagbabago ito at pagkabay ng kaliwanagan. At yun ay intervention unity. Kahit natin yung bawat mga reliyon, maliwanagan kayo ng Santa Maria at
tayo sa ating mga paniniwala at tayo ay makapagpairal ng pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan. Instead na tayo ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa igalutan at digmaan. Bagos nakagagabay tayo sa mga pamilya, kapamalaan, komunidad at buong sangatauhan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy na kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatawan mula sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng paggabay ng kapangyarihan at pagpapala o himala ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo. Gayon din ang Banal Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita mula sa kanyang kaliwan ng mga milagro at iba't ibang mga tagumpay. At gayon din sa paggabay sa mga kapamalaan, gabayin tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos para makagabay tayo ng lubos sa pamalaan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila at sila mamahala ng matuwid. Kaya yung mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti matuwid, tuwinin niyo yung karapatang pagtao. Sa kayo makikinabang inyong mamamayan at sila yung makapamumuhay ng maunlad ayon sa karapatan at protektado sa kanilang mga karapatan at sila ay mag-aama kapananampalataya. At yan ang nais ng banal na Panginoon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana patuloy tayong pagpalain at protektahan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at pangalagaan tayo ng Banal na Santa Maria at pagpalain tayo. Sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita.